Yan po yung masakit. Kasi bilang anak, hindi namin magawain sa kanya. Sige, Princess, naintindihan ko yung iyong damdamin, mabuti, nakarating kayo sa ating charity center, Princess. Opo. Sa tulong po ng kapatid ko. Alam ko po na ang MCG ay mabubuting loob. Yan, sige, ganito, Princess, naintindihan namin. At least, alam din ng ating mga kababayan na ito pong ating MCGI na serbisyo, ang ating serbisyong MCGI ay hindi po nakasarado para sa ating mga kapwa-tao na hindi naman natin kasama sa pananampalataya. Lagi po nating sinasabi ito, tayo po ay bukas, anuman po ang inyong religion, At kung meron po tayong maipagsisilbi sa ating mga kapwa-tao, yan naman po ay ating patuloy na ginagawa. Ano man ang sabihin ng kahit na sino, ano man po ang ibato para sa atin pabalik, hindi po yun ang ating pinahahalagahan. Ang atin pong pinahahalagahan yung masunod natin yung katwiran na itinuturo ng ating Panginoon na gumawa tayo ng mabuti sa lahat. At ito po isa lamang naman sa mga paraan na atin pong ginagawa upang makaabot sa ating mga kapwa-tao na kung meron po tayong maaaring maitulong, kahit hindi po namin kayo kasama sa religion, ay atin po namang maisagawa. At naintindihan ko yung damdamin ninyo bilang isang anak dahil ito sa mga sinabi ninyo na pinagdadaanan din ng iyong nanay, si Nanay Helen. At I understand, na kailan ba siya na-stroke, Princess? October 25 po, 2024. 2024 pa. Okay. So, kung ooperahan din siya sa kaniyang mata, yung doon sa pterygium, kailangan din niya ng mga clearances eh. Di ba yun, sinabi din sa iyo ng doktor ba yun? Yung mga clearances na yon? Opo. Sinabi po yan na kailangan siyang operahan daw po kasi may pterygium siya. Pangalawa po yung AB duplex kasi doon nag-stroke po kasi siya. Sabi ng doktor na nag-frozen daw po yung part ng nag-stroke siya kasi dahil daw po sa stroke yun, kumbaga hindi daw po masyadong naigagalaw kaya parang nag-iipon daw po ng tubig kaya nirequestan po kami ng AB duplex. Yan, sige. Doc Cliff, ayan po. Sige, nakita na din ninyo si Nanay Helen, saan tayo pwede mag-umpisa dito, Doc Cliff? Dahil binanggit na ni Princess yung iba-ibang mga sinabi din sa kanila nung unang pinagpatignan nila na doktor, para matulungan natin ng tuloy-tuloy si Nanay Helen, ano ang kailangan nating umpisahan, Doc Cliff? Opo kuya, ganito po kuya, base po sa aking clinical assessment po kay Nanay Helen, si Nanay Helen po maliban po sa kanyang pterygium, siya nga rin po ay nagkaroon po ng CVA stroke, pterygium po sa magkabilaang mata, meron din po siyang diabetes type 2, dyslipidemia o pagtaas po ng kolesterol at uncontrolled din po ang kanyang hypertension kuya. Bali kuya, sa ganitong klase pong karamdaman kuya, ang approach po natin lagi is holistic approach. Ibig po sabihin, hindi lamang po tayo nakafocus kung ano po ang problema, kundi nakafocus din po tayo sa ibang aspect po kung paano po natin matutulungan ng pasyente. So initially po, for diagnostic test po sana kuya, ang plano po namin is ma-repeat po natin ilang blood chem niya para ma-update po natin yung ilang mga maintenance medications po ni nanay sa kanyang alta presyon, sa kanyang kolesterol, saka sa diabetes kuya. At syempre kapag na-update po natin yun kuya, mas mababawasan po yung risk na lumala o magkaroon po ng komplikasyon yung kanyang mga karamdaman. Tapos kuya, advice din po namin sana, kagaya rin po na sabi ko kay Nanay Helen, maganda po, meron na po tayo, pa-consult din po natin siya sa isang ophthalmologist po, specialista sa mata, para ma-assess pong maigi yung kanya pong pterygium po o yung kanyang pugita sa mata. Kuya, ang kanya pong pterygium po kasi ay bumabalot na po, doon po sa magkabila ang mata, meron na po. Usually po kasi mga kasangbahay, yung ganito mong klaseng sakit o pterygium o pugita sa mata, ay dulot po ng prolonged sun exposure or UV radiation. So, yun nga po kuya, maganda po ma-assess po siya. Initially po muna ng OFTA para rin po ma-discuss yung mga medical management na pwede pong i-apply kay Nanay Helen. Aside doon kuya, mabigyan na rin po natin siya kuya ng mga ilang maintenance medications na pansamantala pong maiinom
At sa ganitong kaso po kuya, ng pterygium po ni Nanay Helen, meron po kasi siyang blurring of vision. Initially po, pwede po na po tayo magbigay po ng salamin para lang po kahit papaano iluminaw po ang kanyang paningin. Then after po, nung ating surgery, God willing po, kung yun po ang i-request po ng ating ophthalmologist at matanggal po yung kanyang pugita sa mata, mabigyan po natin siya ng proper corrective lenses po para po sa kanyang magamit. And also kuya, since stroke patient po si nanay, at sakto po dito po sa Parañaque, meron po tayong mga kasamang physical therapist para po ma-refer natin si nanay para po mas umigi yung kanyang paglakad kuya. Kuya, kanina nga rin po, tinanong ko po si nanay kung meron siyang mga gustong mga medical equipments kagaya ng wheelchair, kagaya ng tungkod. Kaya lang, tumanggi po si nanay. Mas gusto raw po ni nanay na maglakad-lakad kasi nangihina raw po siya pag naka-wheelchair. Di ba, nay? Sige po. Yun po kuya, maganda po, ma-refer po namin siya sa physical therapist para po kahit papano, since ayaw naman po ni nanay gumamit ng mga medical equipments, mga wheelchair, at least kahit papano po, umigi po ang kanyang paglakad kuya. And also kuya, ma-refer din po siya sa ilang mga specialist po sa kanyang kondisyon kuya. Doon po sa duplex scan, tingnan po natin kuya kung meron pong indication kung i-request po. Pero sa akin po kuya, tingin ko po maganda rin po magawa natin yung duplex scan since meron pong discoloration po sa paa ni nanay, dulot na rin po ng kanyang diabetes. Yun po kuya, mukhang meron pong occlusion o pagbabara po dun sa mga maliliit na ugat sa distal o sa dulong bahagi po ng kanyang mga paa, kuya. Ayan. Matanong ko lang si Princess, yung bang kanyang gamot ba ni Nanay Helen, Princess, sa diabetes at saka sa hypertension, nasusustain ba, na maintain ba niya? Nung nung na-stroke po siya, nasusustain po yun. Nung 2024, netong mga huli na po, hindi niya po, nasusustain naman po. Kaso may time po na si Papa na lang po kasi yung kasama niya sa bahay na wawala din po sa isip niya na inumin yung mga gamot niya. Tapos may time po na wala na siyang pambili. Hindi po sinasabi sa aming mga anak niya na wala na siyang pambili. Yun, no, syempre kung minsan gano'n ang damdamin ng magulang. Anyway, lalagay natin sa ating monitoring din si Nanay Helen. At gagawin natin yung mga unang advice nila Doc Cliff. Kailangan mag-update tayo nung kaniyang laboratory. Meron naman tayong ibang mga pwedeng gawin dyan sa ating charity center at yung hindi available sa ating charity center ay atin namang aalalayan kayo na maisagawa, including yung duplex scanning, pati na hanggang sa kung loobin ng Panginoon at makiklear si nanay hanggang sa siya ay ating maipa-opera doon sa kanyang pugita sa mata. Pero in the meantime, ang sinasabi ni Doc Cliff, pwedeng ma-augment naman. Meron tayo kasi naman dyan na optical services. Meron tayo, Doc Cliff, na pwedeng maibigay sa kanya na salamin, pansamantala habang ating ina-adjust yung ibang mga kailangang magawa at ating isinasagawa din yung mga laboratory test na kailangan ni nanay. Tama ba yun, Doc Cliff? Opo kuya, meron po tayo ditong optical clinic po kuya. Nagbibigay po tayo dito sa Parañaque Charity Center natin ng mga libreng salamin po. Pwede po natin ma-refer po si nanay. Loobin po mamaya, masamahan po namin kayo, nay, para mabigyan po natin si nanay ng initial po na salamin na pwede pong magamit ni nanay habang hindi pa po siya na-ooperahan at habang ginagawa po yung mga clearances, kuya. Alright, sige. Ganito, Princess, loobin ng Diyos, mula sa oras na ito, hanggang sa awa ng Panginoon ay ating maisagawa yung pagpapa-opera sa kanya, pati na yung pag-augment doon sa kanyang mga gamot. Siguro, note na lang natin, doon sa mga nasa Ministry of Health natin, ma-follow up natin yung pag-inom ng gamot ni nanay at pati na yung reminders. Kasi kung minsan meron po naman tayong nasa monitoring na nagbibigay tayo ng gamot pero kasama na po yung
pagpapaalaala. Kasi kung minsan tama yung sinasabi ni Princess, kahit may gamot, kung minsan nawawala sa isip. Kaya ito po ay kung minsan pinaprompt din po natin para maipaalaala yung pag-inom nila ng gamot. Bukod pa doon sa pangangailangan po na kayo ay mabigyan din ng pang-sustain kahit na paano doon sa inyo pong mga maintenance. Kaya gagawa po tayo ng paraan at may awa ang Diyos, Princess, at iyon ay amin namang sisikaping mapagtulong-tulungan din na maalalayan kayo, si Nanay Helen, para at least yung kanyang recovery din sa kanyang stroke kasi meron din naman tayo dyan na physical therapy. Saan kayo umuuwi, Princess, kung hindi mo mamasamain? Anong area kayo? Malapit ba kayo dyan sa ating charity center dyan? Malapit po, kuya. Ayun, tama-tama. Dahil malapit lang kayo dyan sa ating charity center dyan, may schedule naman tayo noong physical therapy. Kasi kailangan din ni Nanay yun, kung loloobin ng Diyos, kahit na siguro papasundo na din natin kayo doon sa lugar, meron naman tayo din na mga ambulance na para pagka kayo ay magpapa-physical therapy para maalalayan din si Nanay doon sa recovery nung kanyang pagkaka-stroke. May awa ang Diyos at yun ang ating pag-asa palagi, Princess, at sana sa isang maliit na paraan ay makatulong naman din kami sa inyo para dito sa inyong kalagayan. May awa ang Diyos, basta't huwag kayo mag-atubili. Nandyan, nakabukas ang ating MCGI Charity Center at meron tayo ding hotline sa MCGI Digital Hotline natin pagka mayroong mga emergencies o kung ano pa man yung pangangailangan. Ito naman po ay libreng serbisyo. Wala naman po tayong hinihinging kapalit. Wala naman po itong bayad. At siguro po by this time, makikita naman ninyo, malalaman naman po ninyo. Wala po yung hidden agenda, Princess. Salamat po sa pagtitiwala at maasa po kami na sa lalong madaling panahon, lahat ng ito ay atin po namang matugunan din. May awa po ang Diyos at kami po ay makaalalay sa inyo. Princess? Salamat po sa Diyos, kuya. Salamat sa Diyos at ganoon din kay Nanay Helen. Lakasan lang po natin ang loob natin at higit sa lahat, yung panalangin, pagtitiwala po sa magagawa ng Panginoon. Kaawaan-awa po kayo ng Diyos. At Doc Cliff, maraming salamat din po. Pakialalayan na lang natin si Nanay Helen dyan ngayon para yung mga pwedeng gawin na dyan sa atin sa ating charity center ay maisagawa na agad at matutukan din naman natin yung gamutan hanggang sa sana ay sa lalong madaling panahon maoperahan na si Nanay at maalis yung kanyang pugita.